balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Babalik ang karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joy Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Hindi ginaw yung bumbunan ko eh. Kaya... Bagong tasa pa naman. Sakit eh. Pag giniginaw yung bumbunan. Mga taga-subaybay, tanggalin nyo na shades nyo. Ayan, Sorry po, hindi ko kaya pakatawanan yung aking bold statement. Malapit na. Malapit na. Isang vowel na lang. Okay. Umaangal po ang Smartmatic. Hindi lang umaangal, umaatungal. Cried foul. Foul daw. 3 points na foul ka. Yung ginawa daw po ng COMELEC sa kanila na perpetually banned from any government contract in the Philippines. Okay. Gusto po nila ipagsiksikan pa rin yung sarili nila dito. Ang sabi nila, unfair daw yan. Ang sabi po kasi ni COMELEC Chairman George Garcia, disqualified na itong Smartmatic dahil meron daw po siyang kaso sa Amerika involving bribery. At involved dito si dating COMELEC Chairman Andres Bautista noong 2016 na elections. Nagkaroon daw po ng bribery between COMELEC and Smartmatic. Yan po ang naging basihan ng COMELEC para ma-disqualify itong Smartmatic sa bidding na darating. Sumagot ang Smartmatic, wala raw pong ganyang kaso sa Amerika. Okay? Kung, meron daw pong allegation, pero hindi raw po totoo yung allegation. So, the word of the Smartmatic versus the word of U.S. Justice Department. Sabi na U.S. Justice Department, ikaw, ginawa mo to, binribe mo si Bautista. Sabi po na Smartmatic, hindi ko ginawa yan. So, sino mas matimbang na salita? Pumayag. Ang sabi po ng COMELEC, maski ba allegation yan pending pa din yan. Hindi ba? Hindi naman kailangan final decision Nakakasira pa rin. Hindi ba? Nakakasira pa rin. May katwiran din naman ang COMELEC. Yan. Ano ngayon ang decision nito? Aakyat ba sa Supreme Court? Well, itong sa COMELEC? It's not, they didn't turn it into a case It's not a case. It's an administrative. Wala nang kumbaga, failure to qualify. Dinidisqualify. Dead na siya. Failure to qualify. Di ka na pwede. Wala ka na, hindi ka na pwede. Pero yung failure to qualify, pwede mo pang i-appeal yun. Nagkakaroon ng mga ganyang kaso sa bidding. Ano yun? Gagawin nila yan, i-delay nila yung ating eleksyon? Mayayari ba yan? Sa ganang akin, ewan ko kung papayag kayo rito. Panahon na po para gumawa tayo ng aksyon regarding Smartmatic dahil napakasama na ng tingin ng taong bayan sa ating election process. Okay? Whatever happens here, ang Smartmatic po hindi na maganda ang pagtingin ng taong bayan. Diyan, nakita na natin sa survey yan. Kung ano man sasabihin pa nila, wala na yun. Mahihirapan na. So, way out na rin po sa COMELEC para palitan nila to. Oportunidad na. Yan. Humahabol pa yung Smartmatic at saka karga pa sila ng lahat ng dyaryo. Yung kanila sagot. Ano yun? Decry. We decry. Decrying the wala naman daw. That give handed down. Decrying. So injustice daw yung nangyari sa kanila. Wala pa naman na definitive conclusion. Yung investigasyon ng U.S. Justice Department, sila nababan na raw dito. That's an injustice. Pero sabi po ng COMELEC, they're confident na they have enough basis to disqualify Smartmatic. Administrative mandate daw po yan. Okay? So, ngayon, under an administrative, ganyan,
You don't have to, you don't even have to justify yourself. Actually, hindi Wala. na eh. Kasi I don't all like you your have face. Oh, wala. Hindi, parang ano lang eh. yan? Oh, hindi ka na-qualified. Hindi ka qualified. You failed to come up with all of these requirements. Yes. 4 na botohan na po na Smartmatic since 2010. 2010. Oh, hindi. 5 na. 2010, 2013, 2016, 2019. 2019, 2022. 5 botohan na kayo. Palagi kayong controversial. Laki na nakinita nyo. Okay. Laging... Sila lang yung solely qualified. Diba? Doon pa Siguro lang controversial na eh. Tsaka matindi pa to eh. Binabastos yung Philippine government. Pag pinapatawag na Senado, yung kanilang mga executives, aalis. Oo, ng bansa. Hindi ba bastos siya? Nung di ba nagkaso nung vice presidential protest, nagkaso si BBM, umalis. Pinayagan yun, despite the fact na merong order ang court at saka COMELEC. Umalis yung executive, di ba? Umalis yung executive. With impunity. With impunity. Noon, presidente nga, hindi pinaalis ito na President of the Philippines, na-hold. Na-hold. Ito, hindi na-hold. Yung Smartmatic na yan. By the way, allow me, congratulations lang kay Ramon Ang ng San Miguel. Yun. Nasali po ito sa listahan ng Forbes list of heroes of philanthropy. Ayun. Philanthropy. Philanthropy. Siya lang po kaisa-isang Pilipino. Ayon nga sa isang post dyan sa Facebook. Yep. Kaisa-isang Pilipina out of several Filipinos in the list of multi-billionaires. Siya lang yun naisali dyan sa philanthropy. Baka naman, philanthropy ba? Philanthropy. Philanthropy. Baka naman. The Buchanan and yan. Philanthropy. Waiting. Ang citation po sa kanya, 15 lang yan na nilagay sa listahan ng dito sa Asia Pacific, Ng Forbes. Ang citation po ng Forbes magazine. Dahil daw tong si Ramon Ang, very generous. Nagpatayo ng mga school buildings in Manila. Nilinis ang mga rivers Yan ang sa isang. Metro Manila. Yan. Magkano lang yun, pare? Alam mo ba? Yung Pasig River. Pasig River pa lang yan, hindi pa yun. 2 billion lang ang ginastos nila dyan. Talaga. 2 billion. Wala tayong pambudget niyan. Nung panghuling umulan, narinig mo bumaha yung Marikina River? Hindi. Wala. Kasi tuloy-tuloy ang Linis. niya. Tuloy-tuloy ang linis ang dyan. ginawa nila dyan, nag-arkila sila ng high-tech boat. Ah. Yung boat na yon, imamap yung floor ng river. Mhm. Kung saan matataas na yung siltation and everything. Mm. Hindi buong river po i-dredge nyo. Kaya kabubuhan na yon. Okay? Kung meron kang ganun sistema, makikita mo kung saan matataas. At yun ang i-dredge mo. Ang mga nakuha, refrigerator. Oo. May mga kotse na. Kotse lang. Truck. Ganon. So, ito nag-comment dito, anak ko eh. So, nung kinikwento ko yan, 2 billion lang? Hindi pa natin ginastosan noon pa, matagal na. Since 30 years ago, di pa natin ginastosan yan. Hindi, ginastusan natin. Nagastusan yun. Kaya lang hindi na Walang flow. nangyari. Ibang flow nangyari. Nagastusan yan. Ibig sabihin May budget yan. Hindi, nung nagastos, in-itemize naman na sinabit sa Meron nga Pasig River, dati commission pa nga yun. So ngayon, ayos na. Ngayon, nagbo-volunteer siya. Lilinisin niya rin yung mga river dyan sa Pampanga. Bigyan lang siyang approval ng DENR. Meron na kasi siya equipment. Binili niya na yan eh. Okay? Ito daw si Ramon Ang, sabi ng Forbes, kapapangako lang ng 500 million pesos para magtayo pa ng eskwelahan sa mga underprivileged children in Metro Manila. Ka-announce lang po yan, mga ilang buwan lang. Ang ganda yan, education. Future of the country. At gusto niya magtayo noon
doon sa kung saan siya lumaki, sa Tondo. Kala ko ba Caloocan? And then, nung nagbinata na siya, sabi. nung lumaki siya, grade schools, sa Binon, sa Abad Santos. Diyan yan sa, at tawag nito, Barrio Obrero. Doon siya, doon lumaki tatay. Tondo. Oo. Tapos, hindi sa Catalan, Spain. nung high school na siya, doon na siya sa Caloocan. Sa 7th Avenue. Talagang of the streets, doon siya lumaki. Manila's, Smart. one of Manila's poorest districts po yan. Kung siya magtatayo. Galing. Sabi ng, kinote po siya ng Forbes, naniniwala daw siya na kailangan ni-empower ang Pilipino with education and skills. Yan. That is true. Hindi lang daw kabataan, pati adults doon sa mga less privileged areas nangangailangan ng education para makakuha ng trabaho. Ibig sabihin po ng education na yon, skills training na yon. Yan po ang sabi, kino-quote siya nung Forbes. So, congratulations. Congratulations. Pero mas marami pang mayayaman dyan kay Ramon Ang, Marami. Oh. Pero wala sila dyan sa heroes list. Ayun na nga. Yun nga po yung sinasabi ko. Yeah. Tumulong naman kayo. Busy. Nagpapasa ng cost ng kuryente sa... Sorry. They don't call it philanthropy dyan sa... Philanthropy. Philanthropy. The rarefied air. Ang tawag nila dyan corporate social responsibility. Hindi naman ginagawa naman ng mga... Ayan, philanthropy. Wala kayo sa Forbes. Yung corporate... Matigin ka na naman to, Jonas. Yung corporate social, yung CSR, corporate yun, ito individual to. Hindi naman, by the way, hindi naman yung sinabi San Miguel to Yung rehabilitation ng katedral. Personal. Manila Cathedral. Pag sinabi mo Manila Cathedral, that's top of the line sa ating mga siya nag-finance from his own pocket. Siya nag-finance niyan. Ngayon, his own pocket, meron siya, siya ay nakikipag-tie up kay Manny V. Pangilinan with his own pocket. Para makiskisan naman si MVP ng konting philanthropy. Ma-inspire. Meron din naman philanthropy si MVP. Basketball. Gilas. Siya nag-finance. Si Ricky Rason, meron din. Yung golf. Philippine Golf Team siya rin. Meron din naman. Binibigyan niya ng support yung mga June golfers. Meron din siya. Yung mga masisikip yung Amerikana, meron yan. Meron yan. Philanthropy nun. May ibang philanthropy nun. Sa mga newsman, malakas mag-philanthropy yan. May Christmas party nga sila next week Malakas ang philanthropy niya sa newsman. Ay, naka. Saka sa mga Espanyol. Anong Espanyol? Malakas ang philanthropy niya. ¿Por qué? Malakas siya. Okay, sure. Kasi siya daw ang nag-ano siya ng golden visa for if you stay in Spain for a number of years, you can be given a golden visa. Pero may nabasa. Ano ibig sabihin nun? 2 years. Nag-aaral ka doon. The Spanish government gives a lot of Parang yung kay, nakalimutan ko na tuloy, si Bea. Yung artista, si Bea. Yun, investor sa Spain. Doon nabasa ko, yung column yung basta yung Datem and Mega World, yung kanilang banggaan yun, it's a suicidal move by Datem. Sabi, sa media kayo talagang ang laki. Binabanata, minugulpi sila. Ginugulpi yung Datem. Bakit daw nila ginawa yun? Suicidal. At ngayon, kinakabahan daw ng ibang mga contractors. Ngayon, construction, dahil baka daw, may chilling effect, baka pag-initan sila ng mga real estate. Bakit kasalanan ng Datem yung hindi sila binabayaran? Parang ganito. Mega World, pasensya na kayo. Na nagreklamo kami dahil hindi nyo kami binabayaran. Parang yun yung yung sinuntok yung anak mo, pumunta sa kapitbahay mo. Pasensya na kayo, nasuntok nyo anak ko. Sorry. Pasensya na kayo. Parang yung bully yan. Sino ba inapirito, di ba, yung hindi nabayaran? They had daw the temerity
Yung pa-freeze yung... Hindi ko mo ako binabayaran. Ano hindi, gusto mong gawin? laking kumpanya niya, ginanon mo daw. Oo. Hindi ka ba nahiya? How dare you. Yun, Lakas ng loob mo, ha? Parang gano'n. Pati sa media ngayon, how dare you. Banatan sila across the board. Kaya nga, yun ang philanthropy. Okay. Ng Mega World sa Newsman. May baka bawiin yung imbitasyon sa Christmas party. Who the fuck cares? May raffle doon. Ang raffle ngayon hindi na sa Tambiolo, digital na eh. Ganon? Suspended na po ang pag-issue ng electronic visa sa China. Uy! Ng Department of Foreign Patay Affairs. tayo dyan. No Star Cebu. So from 100, 0 na? Hindi ko alam. Basta sinuspend. From 100, 0 na. Hindi ang malamang niyan, visa on arrival ulit Didn't sila. even get off the ground. Really? Kasi, di ba? Visa on arrival, 1 month. E-visa system for Chinese nationals. Ang announcement po ng DFA suspended. Yan, suspended. Tinanong sila ng reporters, anong reason? Wala pong sinabi. Wala. Ano nga yung sistema? Yun ang dapat naman. Ay. Wala rin po sinabi. Kung ano na. Kasi, di ba, yung nag-press conference si Sec Boying, binabanata niya yung DFA. Hindi raw Ano ba kayo yung marunong mag-screen. Ano ba yung capacity nila to determine if the document submitted to them doon sa China ay tunay? So, kuha na lang daw ng third party dapat. Yun ang nilalaban ni Sec Boying. Tsaka kasi dati may kiskisan din yung immigrations at saka ang DFA sa issuance ng visas. Gusto ng DFA, sila yung nag-i-issue. Ang immigration, sila yung nagkikilatis. Pagka yan tumakbo, sila yung papahulog ninyo. Di naman wala namang ganun enforcement ang DFA. Sinasabi ng DFA, may mandate daw sila to issue. That's not even true. Yeah, not really? true. No, of course not. That's not. May ginukod sila 1963 Vienna Convention. Wala yun. Wala yan. Maling quotation yan. 1987 Administrative Code and Codification. Wala yan. Specific yung batas kasi na So, specific law will outweigh the general law. Sabi ko may nilalakad kayo na kaibigan, business partner, at tawag nito consultant na manggagaling sa China dahil maraming Filipino companies merong mga business dyan. Tumutulong sila pagkuha ng visa ng kanilang mga papupuntahin rito technical people. Problema yan. Correct. Ito po ang advice ng DFA sa inyo. Pumunta na lang daw kayo doon sa pinakamalapit na Philippine Consulate. Di sila pa rin yun. Yung mga Chinese pupunta ron. Kung malayo ka, pasensya ka. Ilan po? 8 daw ang consulate ng Philippines dyan sa China. Beijing, Guangzhou, Shanghai, Chongqing, Guangdong, Hong Kong, Macau, at saka Xiamen. Puro dun sa malalapit sa atin. Puro sa coastal. Except for Beijing. Coastal, medyo coastal. Yung Beijing lang yung medyo nalayo. Shanghai. Yan daw po upon instruction of the Presidential Management Staff. So, ibig sabihin, galing sa Malacanang, yung instruction to suspend. Palagi ko papasok yung sinasabi na ni Trixie. Visa on arrival. Visa on arrival. Kasi naman itong DFA talagang, alam mo ba, hindi lang naman sa China yan all over the place. Yes. All over the place. Thailand lang nga Sabi mo hindi dapat. Ito po naman ang balita do sa mga tour operators specializing sa China visitors. Even before the announcement po ng DFA daw, yung kanilang mga kliyente do sa China, nagrereklamo na hindi sila makapasok, makakuha ng e-visa. Ginawa nila as a group, itong mga tour operators na to, reklamo sa DFA. Tsaka lang daw po nirelease yung statement na suspended na ang e-visa application. In other words, even before the announcement, hindi na po sila nagpo-process ng e-visa. Yan ang hindi maganda diyan.
Ngayon, tanungin ninyo, Bob, sa Sobrado, Ayan. ano ngayon ang, what is Saan tayo kukuha ng tourist? anong alternative? Yung New Star Cebu, yun, yung gripo. Inaantay nilang bumukas Ang yung alternative gripo. nga, physical, kasi yung online, yung nawala. Back to So, 100. kailangan, Baka nga hindi 100 wala yan, sa lalayo ng mga consulate. Hindi oo, pa, kumbaga, it was another way po to lessen the visas issued. Kokonti lang naman ang Chinese po na bumabiyahe palabas eh. Oo. 40 million a year. Konti lang yun. Konti lang yun. Ang nakakapulot nun, yung mga Yung 2019, Kapitbahay natin, ang kapitbahay, ang ASEAN po, ang total travelers dyan, 140 plus million. Ang total arrivals natin, kasama na Pilipino, wala pa sa 5 million. 4.8. Wala pa. Kasama balikbayan. 140 million versus 5 million. Maski bobo ako sa math, which I am not. And alam na alam mong may nangyayari hindi maganda. Okay. disproportionate. Yes. Ang dumating po mga visitors from China dito sa atin, wala pa sa 250,000 Sabihin mo yun. so far this year. Out of the As 40, of end November. out of the 40 or 50 million Chinese na nag-tourist. 200,000. 243,000. Malaki. Malaki ba yun? Malaking share natin. Palagay ko mali yan, mga 244 and a half. Oo. Ayan. Palagay ko lang. Ha? Kulang kayo. 245 yan dapat. Hindi lang nabigyan ng visa eh. Kayo naman eh. Oh, delikado ang panahon eh. Di ba? These are turbulent times. At saka ano yan. Nag-aaway po tayo eh. At saka ano yan, mga sleeper yan. Sabi ni Secretary Aluna. Ha? Mga spies. Sleeper yan. Sleepers. Parang nung panahon ng hapon daw. Uh-huh. Sinabi niyan, hindi ahita alam ni Trixie yun eh. Sinabi ni hindi, ito mga pupunta dito Chinese, mga sleepers yan. Ang recommendation daw, Kay Secretary Alunan yan. you don't trust sleeper. anybody over 70. Oh, you don't trust Don't anybody. trust Nanautal na ako. Anybody over 70. Layo pa ako ron eh. So, okay. Ang gusto po mangyari ni Remulla raw, wag ng DFA ang mag-process ng e-visa. Ng visas. Ng Hindi visa. lang visa. Sa press conference niya, visas ang sinabi niya eh. Ang gusto niya po ay isang Third party. Third party. kumpanya. Parang yun ang VF Worldwide Holdings. Parang yung sa Shenzhen. Actually, Ang Shenzhen pare, bibitawan na itong VF. Oh. Ha? Ang lahat ng application ngayon, it's online. Mm-hmm. You don't have to pass through a third party. Kasi mga loko yung mga third party. Iba rin. Pinagkakakitaan, especially kung OFW. Iba rin ang ganun. Mali-mali ito. I-correct namin. Bayad ka 700 pesos. Ay. Ganon. So kahit gaano katama yung aplikasyon mo, sasahanapin nila ng mali, Para magbayad ka ulit. kailangan magbayad ka ulit. Correct namin. So ang mga iba, diretso na. Ngayon, gusto na Shenzhen, Diretso na kayo. ay diretso na kayo. Kasi narinig na yung angal na yan. Country by country na. Ay maapektuhan yung workforce nila pag yung mga OFW. Nawawala. Especially the caregivers. Tignan nyo naman yung ginawa ng mga caregivers sa Israel. Hindi iniwanan yung kanilang mga alaga. Namatay pa nga yung isang babaeng nurse. Yung pamilya ng isang lalaking caregiver, nung napakawalan na siya at saka yung kanyang inaalagaan, grabe yung treatment sa kanya ng mga kamag-anak. Saka ng Israel. Hero! Saka ng Israel. At saka na Israel, hero. Ano yan? For life. Bibigyan. Niyayakap Sila siya. ng Salamat sa napanood ko yan sa YouTube. For life. Ibibigyan siya ng In fairness, kasi ang Israel, they know how to show gratitude. Di nga nila tayo nakalimutan after World War II. Of course, In fairness din po, natural sa Pilipino, Yung ganun. yung pagiging Caring. maaruga, Caring. totoo yan, nakikita ko yan. Maski sa mga ordinaryo pong kasambahay dito natin, yung kanilang mga alagang baby, makikita mo kung gaano sila ka-protective
Kaya kita mo, maski naglalakad ka lang sa mall or what, natural yun eh. Kaya nga, yung Crown Prince ng Saudi, when nagkaroon ng meeting sa Saudi, sabi niya, I consider my second mother. Pilipina yan. Sabi niya. Kasi nagpadaki sa kanya. Crown Prince. Kaya nga sinasabi. Di, ang lakas natin ngayon sa Saudi. Yun nga sinasabi ko. We are not taking advantage of this kind of relationship diplomacy. Oh. Yan. Hindi Pagbabalik ang karambola, oras natin 9:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalik ang karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. Ang cultural daw natin ngayon yung second game. UP, portion yung Universal may momentum. By the way, meron daw po mga fake websites na ginagamit si GMA, Gloria Macapagal Arroyo, yan, na clickbait. Patay. Paano ba nun? Ginagamit nila sa GMA. Trying to get clicks using GMA space. Paano? Yan, Scam may income ka daw kapag kinlik every time mo. na-click yung... Talaga. Iwasan po natin. AI. Photo pa ni GMI dito. Nung bata pa siya. AI pa yata siya dyan. Mukhang ito yung kainuman ko pa sa dasa. Nung siya ay presidente ng GTEB. Saka si, Ambassador ASEC for Garments. Correct. At saka authority, ano ba yung Garment? Garments and Textile Export Board. Okay. GTEB. Kasama mo si Ambassador Patty Paez. Yan. Si GMA yan. Patty. Kainuman namin. Ang batang-bata yun, wag daw kayo maniwala rin. Totoo yun, wag naman kayo click dyan. Scam daw po yan. Akala nyo, income for Filipinos. Kawawa naman si Jimmy, ginamit mo. Grabe may copyright ang mukha ng tao. Natural copyright. Natural copyright. Maliwanag yan. Kunwari, gamitin niya yung mukha ko. Walang Pwede kang bumanat? Pwede kang bumanat. Ayun. Kahit karambola, hindi pwedeng gamitin yun. Pwede. Parang sa karambola, binigyan natin ng tacit agreement ang studio to use our faces to advertise our show. So, meron yung walang yung website na ginagamit yung mukha ni GMA, hindi pwede mo i-demanda yun kung trace mo. Pwede for takedown. Pwede yan. Para matanggal man lang yung ad. Okay. Ngayon, kasi nanlilin lang sila. Another news po regarding websites. Meron na raw digital TIN ng BIR. Digital. Okay. Yung tax identification number. Okay. Meron na pong D-TIN. Okay. Para daw po maiwasan yung mga scam, mga fixers sa online. At maiwasan din yung mahabang pila sa pagkuha ng TIN sa BIR. Okay, yung mga bagong magtatrabaho pa lang, bagong graduate, kukuha kayo ng TIN, tax identification number, ang ibig sabihin ng TIN, pwede ng digital daw yan. Okay? May pumunta kayo sa website ng BIR. Okay. Yung memo, hanapin niyo yung memo circular number 120 series of 2023. At doon makikita niyo yung procedure paano kumuha ng digital TIN. Okay? Liwanag ba yun? Okay. Digital TIN. Hindi na kayo kailangan pumili sa BIR. Noong panahon ko kasi, nagsisimula itong TIN. Okay. Pupunta ka lang sa isang office, pipirma ka lang walang tao ngayon, ang hirap. Pipila ka pa. So, so issuance yan ng TIN. Yes. Online. Digital TIN. Pwede na siya online. Kasi alam mo yun ba yan? Ngayon, meantime. Ang hirap niyan. Yes. Classic yan Classic kwento yan Yan, merong, alam niyo yung column dati sa
may portion ng Inquirer dati for young writers. Okay. Yung isang sinulat. Young Bloods ba yun? Parang ganun Young blood or something. Basta kinuwento niya yung empleyado ng NCCA yun. Okay. So, first job niya ang NCCA. Kailangan niya kumuha ng Kailangan tin. mo ng tin. Okay. So nag-leave siya ng mga 2 araw. Punta siya sa VIR. Fill up siya ng forms. Submit siya ng tin. Hiningan siya ng ID. Okay. Mula po akong ID. First Bago pa time lang po ako ako magtatrabaho ngayon. Hindi, kailangan mo ng ID. Balik ka dito pag may ID ka na. Ma'am, paano nga ako? Trabaho, kung wala akong tin. Di ba may trabaho ka na? Kunin mo yung ID mo dun sa work. So balik siya sa NCCA. Sabi ng NCCA, hindi ka nga namin matanggap kasi wala ka pang tin. Kumuha ka muna ng tin, mabibigyan ka namin ng ID. Nakailang beses siya na parang tennis ball ng bata. Kawawa naman. So, but speaking of... yung digital tin daw po, ayon sa BIR, kahit walang signature, valid yan, hanggang makuha mo na yung actual na card. Kasi ang BIR nag-i-issue po yan ng card, ng tin card. At yung tin card na yan, yung tin ho perpetual. Okay. Hindi nyo na pwedeng baguhin yan. Kumbaga, one person, one tin. Yes. Hindi kayo pwedeng kumuha ng iba-ibang tin. Okay? For life na yan. Okay, yun naman daw pong... lagi daw niyong i-update yung inyong email address. Okay. Pag kumuha kayo ng digital tin. Siyempre, that's the only way the BIR can contact you. Okay? Ayos pa yan, maliwanag. Marami siyempre, naghahanap na ng trabaho. Marapit na mag-graduate ngayong March. Masarap yan. Ngayon, yung si Apo Wang-od. Okay. Every so often, nagkakaroon ng issue kung bakit hindi national artist si Apo Wang-od. Sino ba si Apo Wang-od? She's the oldest mambabatok or tattooist. Hindi artist? Hindi kasi siya artist. Traditional art. Okay, but kasi pag art, meron kang, it's your expression, individual or group of set pattern na siya. It's a cultural expression. So, expression siya ng community. Ang alam ko kasi sa tattoo, dyan sa lugar nila, kapag ikaw warrior, at meron kang ginawa na kabayanihan, ang award mo, isa sa iyong mga parangal, bibigyan ka ng tattoo, halimbawa, agila. Nung bata po yan si Apo Wang-od, yan ang kanyang trabaho. Kasi nung panahon na yon sa 1900s, 100 plus na to ngayon So, in the 100, pinanganak siya parang 1917, something like that. Nung panahon na yon, marami po silang warriors, may mga headhunting sila, may mga kalaban silang ibang tribes. Ganyan. So, pag may kabayanihan na ginawa, bibigyan ka ng tato. Parangal yun. Parangal yun na tato. Yan ang ginagawa. Nung nawala na yung mga gulong-gulong gano'n. So, wala na rin... wala na siyang nagbago kasi official role. Pero ang nangyari po, nagustuhan yung kanyang mga tato noon, marami nagpupuntang taga-ibang lugar para magpatato sa kanya. Sumikat ngayon ito. At na-recognize yung kanyang pagtatato. Kasi malinis Maganda ang design, malinis, gano'n. Sumikat siya. At nagkaroon ng mga gusto yung nominated siya for living, may tawag doon yung buhay pa, hindi yung... Gawad Manlilikha ng Bayan Awardees. National Living Treasures. So, bakit hanggang ngayon daw wala pa? Kasi ang naming nagsasabi na she deserves to be national artist. Hindi siya papasok sa kategorya ng national artist? Paano ba yun? Paano bang process? Sa national artist kasi usually it's the fine arts. So yung 7, yung tawag nila yung 7 sisters, dance, music, theater, visual arts, literature, film and broadcast arts, architecture, allied arts, and design. Well, yung architecture, allied arts, and design isang category yun. So, 7. Si Apo Wang-od belongs under the category of traditional arts. So, meron tayong Gawad Manlilikha ng Bayan Awardee for traditional arts.
Pareho yan. That's a state award. So kung kunwari, nasa audience ka, may palabas, tatawagin talaga ang mga tao, tumindig kapag yung tao na yan ay so for national artists, we stand. For, parang yung mga parangal din pag Medal of Valor. Pag may state dinner, tatayo ka pag pumasok yung same. So for state award din ang Gawad Manlilikha ng Bayan Award. Ngayon, sa Gamaba, hindi mabilis ang niya. Unlike dun sa National Artist Awards, kaya yung pagsusuri niyan at saka iba yung vetting process niyan. May presentations and so on, and can take up to 2 years, pero yung iba 1 year lang. Sa Gamaba, it can take up to 5 years sa pagsusuri niyan. Kasi ang pinaka-issue dyan ay authenticity of the community. So meron talagang team ang NCCA na pinag-aaralan hindi lang yung nominee kundi yung buong community. Kasi titignan mo, una, miyembro ba yan ng community? Pangalawa, traditional practice of the traditional art ba yan? So talaga ba siyang traditional na I'm trying to remember if there was an issue on gender here. Kasi sabi nila dati, yung ibang mga tattooists ay lalaki talaga sa community. So I'm not sure if this was a continuing issue, but there was one point where it was questioned. So, hindi pa, in her case, it's taking a longer time. Kasi doon sa umpisa, sa qualification process pa lang, hindi siya nag-qualify. Because at the time that her name was submitted, if my memory still serves me right, kasi ang tagal na nito, 3 sila na tattooist from that area. Meron daw mga apprentice to mga and therefore, by the way po, hindi nag-asawa ito, Apo Wang-od, dahil yung kanyang boyfriend, namatay daw nung sila'y bata pa. At ang kanya, sobra na in love ata siya ron, hindi na siya nag-asawa. So wala siya anak. So meron siya mga apprentice ngayon, at yun naman, natuto na rin magtato nung style niya. Nung style niya ng naituro, nailipat doon sa 2 apprentice. Mapamangkin niya ba yun? Yung Ayas, pamangkin yung So, family din. Although, ang pagkaintindi ko, originally, nung nag-start yung pagsusuri, solo siya. So, nasabihan naman sila na ang Gamaba awardees may teaching requirement siya. Pag ikaw ay kinilala bilang Gamaba awardee, kailangan mag-train ka. So, nagsiset up ang NCCA, minsan ng mga schools for living traditions, para makapagturo yung Gawad Manlilikha ng Bayan Awardee. So, ano yung mga requirement para ma-declare siya? So, hindi pasok. Yung initial review sa kanya, kausap ko kasi noon yung head ng Gamaba, hindi siya papasok sa para saan ba yung mga ganyang parangal? Para saan natin? To preserve the tradition. Precisely. Pag nawala si Apo Wang-od, wala na pong parang katapusan na nung kanyang kung tawagin natin art, wag na, kung ano man yun. Pag nawala na siya, wala na yun. Now, how do we institutionalize it? It's by giving. So wag na yung mga existing award. Bigyan na natin siya ng special. Kinilala naman siya na dangal ng Haraya Award ng NCCA. Ayan. So meron naman para lang po for the sake of preserving. Alam niyo, mawawala yan. At pagdating ng araw at wala nang nakakaalam, tsaka tayo magsisisi. Hindi, kasi ito yung sinisafeguard ng Gamaba Committee is yung authenticity. Dahil nga, yung later practice, kasi hindi na siya yung traditional art na naglalagay ka ng tattoo based on the merit of the community, earned in the community. Commercial na to, kamo. So, At saka, meron na siyang imbued na with her own expression. And therefore, it's no longer the expression of the community. I'm not saying tama yung committee na yon, pero they did spend a lot of time na sa pagsusuri nito. Which is why, ang ginawa nga ng NCCA is, bigyan siya ng dangal ng Haraya Award, which was given to her in 2018. Konti lang po ang awardees nito. So meron naman siyang it is not at the level of a state award.
Ang sabi po kasi ng mga ibang nag-aaral yan, Oo. kahuli-hulihan na raw ho ito sana ata. Talaga. Sa traditional ng... Sa kanila lang. sa kanila. Sa Doon sa community group, sa nila. Kalinga. Sa people Hindi daw. Kalinga. Hindi daw. Ha? Nung, Indigenous at the Kalinga. time na kinausap ko ang Gamaba na committee, 3 sila. 3 pa sila. Okay. So, she's just she's at least, yung pagkasabi, and I don't say just, she is the most famous. Okay. So, but hindi there siya are ang last, others. hindi Kalinga. Meron, Ang daming mambabato. nagsasabi na siya yung last, pero, I don't think it has anything to do with that. It's more like, kasi may ibang communities na ganon. And please, wag nyo naman sabihin na bibigyan siya ng award pag wala na siya. Hindi po magka-qualify yung patay sa Gamaba. At hindi siya magka-qualify even now sa National Artist Awards. Meron daw po siyang class ngayon made up of 20 girls, young girls, na ngayon, tinuturuan niya na siya. Dati wala yan. At least yun, malilipat. Paano yung iba? Paano yung ibang tradition dyan? Chanting. Kaya that's why. And I think that people... dapat ma-record na natin yun. Kaya nga, merong national, may mga schools for living tradition. Ginagawa ba yun? Like I said, si Apo Wangod is famous. But the schools for living traditions, people haven't noticed na nagtatayo ang NCCA niyan all over the country in all the So pwedeng puntahan yun if you're a tourist. Alimbawa, kami ni Parin Joel. Mahilig kaming, meron kaming mamamasyal kami kasama yung aming mga friends na balikbayan. Gusto namin puntahan yung chanting na yan. Gusto namin marinig. Meron bang facility dyan sa mga center na yan? To learn, to listen to our traditional. Ano yan eh? Kumbaga, kayamanan ng bayan yan eh. I think people just don't know. That's why there are agencies for this. Meron nga tayo ng parang data bank of indigenous knowledge. So pwede namin pakinggan? Nasa ano yan? I do know for a fact that ang NCCA does support these indigenous, at least yung art. I distinctly remember, sayang kinamatayan na niya, isang kumpare nung kapatid ko, si Faeng Apurnong. Dun sa Paete, Laguna, sila yung mga carvers. Carving. Hindi pala basta-basta rin na ipapaturo kasi, to tell you frankly, si the late Faeng, does it yung still by hand? By hand naman talaga. Namatay na siya nag-70 na siya. But only last year. Kasi mahirap talagang gawin. At yung mga tools, mabibigat. Makita mo yung mga kamay ni Manong Paeng, talagang muscular. Ang ginagawa ng NCCA, kasi si Manong Paeng hindi pwede magturo dun sa malayo. Dun siya, he likes to Paete. Funded siya ng NCCA. Yung kanyang studio sa bahay niya, dun sa Paete, talagang meron siyang stipend at class. Pumupunta ron mga international at mga local. Although he did admit, parang mas mahilig pa yung international kaysa local kasi after a while nakikita lang mahirap pala, then they drop out. But then continues may mentoring. And I sure hope that that's happening dun sa others din, sa ibang arts, kaya nung chanting. Hindi, kasi alam mo, ito ang distinction natin. Kung ihahambing mo yung Pilipinas sa mga ibang bayan dito sa lugar na sa ASEAN, pareho tayo ng product sa tourist destination. Halimbawa, beach. Halimbawa, food. Halos pareho. Nature, pareho. Pwedeng yan. Paano tayo maiiba ang ating product sa Pilipinas sa tourist destination? Sa akin, yung sinasabi nga ni Trixie noon, yung ating culture. Sa Bali, gano'n Iba yan. Pinupuntahan yung kanilang mga artisans dun sa may darating na turista, they like to enjoy Bali, but specifically to visit those artists. And the difference is, yung mga bisita nila yan, publicized. Yung sa atin, hindi. Ang daming turista ata nagpupunta kay Apo Wangod. Pero hindi publicized yun. Anong Ito na naman ako sa DOT naman. Sige, pagbibigyan ko sila, hindi ko sila... Yun kasi ang kailangan. So the yun NCCA, ang kailangan po, i-promote din natin yan. Sila yung research, sila yung documentation. Yung the rest, DOT and all the other agencies na.
Ang problema kasi minsan for tourism, ang konsepto nila ng tourism, yung modern fun, like beach, volleyball, chuchuchu, hotels, ganyan. So nakakalimutan. Wala kasing nagiging DOT-sec, except for Gemma before. Si Gemma Araneta was cultural stalwart na naging DOT secretary, kaya ang sandali lang siya nun eh. May question ako, Trixie. Bakit yung requirement ng Gamaba? Napaka-stricto? Hindi, bibigyan ka lang ng award kapag hindi ka kumikita doon sa ginagawa mo. Ano yan? Kailangan may vow of poverty ka muna bago ka... You don't profit from what you're doing. Sino may sabi? Yan po ang sabi ni Nina. Ang objection, wala raw objection ang UP professor na considered na leading anthropologist na Pilipino. Sino? By the name of Annalyn Salvador Amores. Si Dr. Amores. Wala raw siya objection sa nomination ni Apo Wang-od sa Gamaba. Pero ang kinatatakot niya raw, hindi makukonfer si Apo Wang-od because she earns from the... It isn't the earning. Commercial, No. It isn't the earning. Ang requirement daw ng award, you practice your craft without making any profit from it. That's not true? I think it's badly phrased. Oo, baka... Kasi pagka-commercial na siya, you will be expressing no longer the community, pero yung gusto ng customers. Gets mo? The buyer's values. The buyer's king. Hindi, yung values ng commercialism. Like, there's a particular dance troupe, pag na natin banggitin ng pangalan, na ang kanilang movements, while some of them are still traditional, are ina-exaggerate to make it showbiz. Like, may pasigaw-sigaw pa. May marketing. Gaganon pa. To make it more exciting and more entertaining. But now, gives you, questions the authenticity. So yun. Yun lang yun. For it to be a cultural expression, yung authenticity, yung expression ng community siya. So it's not the making money out of it. Art for art's sake. We want them to live, my goodness. Gusto nating kumita. So ideally, the community yun daw objection sa kanya that she's making I money think that out this of is it. just, Baka mali lang ang it's just badly phrased. I think. By the way, meron sana akong gustong, ito patapos na tayo. We go back to sports, bro. Okay. There has been a brouhaha over this week. We have a fencer, si Maxine Esteban. Okay, now, there are several sides to the story here. Well, I admire Maxine. Actually, magaling na athlete to, and she has been giving honor to the country. Atenista to, by the way, although she studied also sa US. Now, she's a fencer. Eksakto yung family niya, medyo may kaya. Tatay niya sa Akari. So she's been able to travel, kaya she gets placed in a lot of international events. She's pretty good. Na-injured siya. Okay. She got injured. Siyempre, the Philippine team, merong qualifiers para sa Paris in 2020. Sa Olympics, Natanggal siya. And now, she's very articulate. Atenista. She's very articulate. And she said that she decided she will play instead for the Ivory Coast. At binigyan siya ni Bumble Tolentino ng yung 3-year residency. Okay. And that's good. But she also began saying a lot of other things. Tinitira niya yung Philippine team, Philippine fencing, gano'n. Sana I am the last Filipino athlete who is driven away. Diba? Yeah. Kay So, I forgot the name of the chess player. But see, there's another facet to this story. I follow this dahil minsan laman ako ng sa Rizal Memorial. There is another girl, si Samantha Katantan, who is also a champion fencer. Yeah. And the thing is, she injured herself. Ito dalawang to na-injure. But they're very good. They're the best of the country. Okay. Now, si Maxine has been qualifying sa Asia, North European qualifiers, but then she plays here. And then she loses to Sam. And then she loses again. So, ang akin, there are several facets to the story. Yes, she is good. Both of them are good. But ang hirap mag-complain here about yung may favoritism na nangyayari doon sa NSA or something. Again, I don't know. Possibly. Yun ang tingin ng... Ba't naman pinatulan ng media?
magaling siya, again, very articulate si Maxine. And Kung ako tatahimik very na lang ako. personable and all that. Ito naman media naman, pinagpapatulan niya. Kawawa naman si Samantha, who by the way is a Penn State, scholar. Who's here. And pareho silang na-injure, pareho. They both have a track do sa sa birth sa Paris. But of course, mayroong mga iba sinasabi, well, tuloy, dahil sa pagsasalita ni Maxine, nako-call into question yung kanyang motives na that's the path of least resistance. Yung maglaro na lang siya sa Ivory Coast. Malakas ang Umalis siya and then keep quiet. Keep quiet, malakas sila doon and Ivory Coast is taking her in. And she has a better chance of getting a berth to Paris through that and let Samantha get here dito sa Philippines. Also, again, I don't want to make company these two. Baka magalit yung dalawang kampo niya. No, but what's the goal? Oo eh. In joining a competition like Paris. Gusto niya Paris. makarating sa Paris talaga. So yun na nga, personal glory. Oo, syempre. Okay. Fencing is a very I will give her that. competitive, very hard sport on the I will give her that. That's your right. Wag tumahimik ka. Tumahimik ka na lang sana. At yung media, bayaan nyo silang, you don't leave our athletes alone. Let them compete on their own. Diba? Tumahimik ka na lang. Again, I like both of them. Kanya-kanya tayo ng Good luck to your Paris journey. Yung for your personal accomplishment, I give you that. That's your right. That's your, you have to pursue your dreams. Hindi kasi social media. Follow your heart. Doon sila nagpapakagano. Conflict self. Yeah. So, maraming salamat sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na ito at itong buong linggo. Ang tabayanan. Ang susunod na programa Ronda Pilipinas is Sir Dennis. Naka-placer na award-winning journalist Dennis Antenor Jr. It's 24 days before Christmas. Happy birthday din kay Richard Von Pantelion, anak ng aming Happy birthday, Richard. Yes. Dito. At saka happy birthday din kay Sec. Kay Sec Solidum ng DOST. Happy birthday, Sec. So on behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, we will see you on Monday. Happy weekend. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.